Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanyayahang bumisita muli sa Pilipinas si US Vice President Kamala Harris. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Muling inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Pilipinas si US Vice President Kamala Harris. Ang panyaya ay ginawa ng Pangulo nang magkausap sila ng US Vice President sa telepono. Sa kanilang pag-uusap, kinilala ni Pangulong Marcos ang naging kontribusyon ng Vice Presidente ng Amerika sa Pilipinas. Nagbigay niya ito ng malakas na pundasyon para sa pagtutulungan ng dalawang bansa. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang pagtutulungan ng Amerika at ng Pilipinas sa larangan ng ekonomiya, diplomatic, defense at security levels na isinarawan na terribly encouraging. Umasa ang Pangulo na may pagpapatuloy ng Pilipinas at Estados Unidos ang nasimulan nilang pagtutulungan base sa shared values at international law. Unang bumisita sa bansa si Harris noong November 2022. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, issues ng local government executive sa national tax allotment maayos na naresolba ni Finance Secretary Ralph Recto at ng mga alkalde. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Idetalye ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga issues kaugnay ng pagkalkula sa National Tax Allotment Shares ng mga lokal na pamahalaan sa alkalde ng lungsod. Sa pagpupulong detalyado at malinaw na ipinaliwanag ni Recto ang bawat linya ng kalkulasyon ng NTA sa mga alkalde alinsunod sa 2019 Mandanas Garcia ruling ng Korte Suprema at mga umiiral na batas. Paliwanag ni Recto, walang binago o inamyendahan at ito ay batay sa desisyon ng Korte Suprema at isang resolusyon mula sa Development Budget Coordination Committee o DBCC na ginawa kasabay ng konsultasyon sa LGUs. Gate ng kalihim, transparent sila sa proseso. Pinasalamatan naman ng mga mayors ang DOF sa pagiging bukas nito sa talakayan at pagtugon sa mga issues. Humingi rin ng paumanhin si Baguio Mayor Benjamin Magalong kay Recto kaugnay ng nauna nitong pahayag na tila umano nagkulang ang ibinibigay sa mga LGUs. Kabilang sa mga dumalo ay sina Mayor Magalong ng Baguio City, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City at si Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD muling nanawagan ng suporta sa pribadong sektor kaugnay ng Walang Gutom Kitchen. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
Muling nanawagan ang Department of Social Welfare and Development ng suporta sa pribadong sektor para sa tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa Walang Gutom Kitchen. Nakipagpulo ang kalihim nitong Miyerkules sa iba't ibang partner organizations ng kagawaran para pag-usapan ng food supply sa bagong tayong soup kitchen na nasa Pasay City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahalagang matiyak ang matatag na supply ng pagkain sa Walang Gutom Kitchen nang maging isang tunay itong food bank. Masasakatuparan lamang anya ito sa tulong rin na isang whole of nation approach. Dagdag pa ng kalihim, ang ahensya na ang mga ngasiwa sa pag-pick up, storage at waste management ng mga food donation, kaya wala nang dapat alalahanin pa ang pribadong sektor. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, suporta ng Hungary sa Philippines-European Union Free Trade Agreement, ipinagpasalamat ng House Speaker. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Personal na ipinabot ni Speaker Martin Romualdez sa Hungary ang pasasalamat sa pinapakita nito suporta para sa Philippine-EU Free Trade Agreement. Kasunod ito ng pagbisita ng mga miyembro ng Hungary National Assembly sa pangunguna ni Foreign Affairs Committee Chair Zsolt Nemeth. Patunayan, ayon sa Hungarian official, maaaring maisapinal ang Philippine-EU FTA ngayong taon. Kinilala din ni Speaker Romualdez sa malaking kontribusyon ng Hungary bilang ika-14 na pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa mga EU member states noong 2023. At positibo siya na lalo pa mapapayabong ang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa promotion ng electronic equipment, machinery, optical products at medical instruments. Pinasalamatan din ng House Leader ang suporta ng Hungary sa pagbubukas ng Pilipinas ng Migrant Workers Office sa Budapest. Tinataya na sa 11,600 ng mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Hungary. Sabi naman ni Nemeth na pinupuri ng mga Hungarian employers ang high standard ng work ethic ng mga Pilipino nang kahit pa nga na magkaroon ng joint training exercises para mapalawak pa ang kooperasyon sa sektor ng paggawa. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, monster ship ng Chinese Coast Guard 11 araw nang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay ayon sa Philippine Coast Guard. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Tuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Capones Island kung saan 11 araw nang namamaragi doon ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard. Ayon kay Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, nagmamatigas pa rin ang Vessel 5901 ng China na umalis sa nasabing karagatan na sakop na Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Sa kabila daw ng paulit-ulit na radio challenge ay hindi pa rin umaalis ang nasabing barko. Dahil dito patuloy na magsasagawa ng pagbabantay ang mga tropa ng PCG para masiguro na hindi gagawa ng anumang mas agresibong hakbang ang mga Chino. Samantala, pinabalik na muna sa Subic Zambales ang nag-overheat na BRP Teresa Magbanwa para kumpunihin habang ipinadala naman sa pagpapatrolya o ipinalit sa pagpapatrolya ang PCG Islander. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinasalamatan naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos aksyonan ang pagbabalik ng 400 milyong pisong pondo sa Department of Tourism. Ang pondo ay gagamitin bilang promotional budget ng Pilipinas. Ayon kay Frasco, makatutulong ito upang mapalakas ang promotion sa Pilipinas bilang destinasyon ng mga turista. Batid na tinapyas ng Kongreso ang 500 milyong pisong branding budget ng DOT kaya inilapit ito ni Frasco kay Pangulong Marcos. Aniya, sa ginawa ng Pangulo, ililikha pa ito ng kabuhayan at trabaho para sa mga Pilipino.
through the addition of 400 million, we will be able to sustain our presence in our top source markets as well as the opportunity markets, and that will translate inevitably to more tourism arrivals and more tourism revenues for the Philippines. Tourism Secretary Cristina Frasco. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mariing itinanggi ng Malacanang na may kinalaman ito sa pagkakatanggal kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co bilang House Appropriations Committee Chairperson. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nasa liderato ng Kamara ang pasya dahil hindi naman nakikialam ang ehekutibo sa legislative branch. I have no opinion on that. It's the discretion of the Congress. Wala kaming kwan dyan kasi executive kami. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine National Police o PNP bubuo ng task force para sa mabilis na pagtugis sa mga aktibong pulis na sangkot sa 990 shabu raids noong taong 2022. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Inatasan na ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga kinaukulang unit ito na siguraduhin may sisilbi ang warrant of arrest laban sa mga aktibong pulis na sangkot sa 990 kilos sa shabu raid noong 2022. Ito yung makaraang maglawas ang utosan ng Manila Regional Trial Court Branch 44 na nagpaparesto sa 29 na inirereklamong pulis dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa PNP Chief, walang kapatawaran ang ginawa ng mga sangkot na pulis dahil sa kanilang dinungisan ng pangalan at dignidad ng PNP na kanyang pilit na nilinis at itinatanghal sa publiko. Pinamamadali na rin ni Marbil sa Chief of the Directorial Staff na si Police Major General Edgar Alan Ocubo ang pagbuo ng isang task force na siyang tutugi sa mga ipinaaresto ng pulis. Una rito sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na all accounted na 20 sa mga ipinaaresto kung saan ay 5 rito ay mula sa NCRPO, 4 mula sa Regions 1, 2 Calabarzon, 3 sa Mimaropa, 1 sa Central Visayas, habang 1 sa Civil Security Group, 3 sa Headquarters Support Service at 1 sa Personnel Holding and Accounting Unit. Mula sa Kampo Krami para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, IFWD-PH program ng Department of Science and Technology o DOST makatutulong sa mga overseas Filipino worker o OFW na nais magtayo ng isang technology-based business dito sa Pilipinas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Mula sa inisyatiba ng Department of Science and Technology o DOST, inilunsad ang IFWD-PH o Innovations for Filipinos, working distantly from the Philippines program na isa sa mga flagship programs ng DOST na naglalayong makatulong sa mga overseas Filipino worker o OFW na nais magtayo ng isang technology-based business sa Pilipinas. Maaaring isa na ang mga OFW mula sa Phase 1 o ang capacity building at business development at Phase 2 o ang product costing. Narito ang pahayag ni Nicolas Zapanta, isang science research assistant sa DOST. Intended po talaga siya for OFWs. So si I4PH po yung flagship program ni DOST for OFWs para po makapagsimula po sila or mapalago po if may existing na sila na technology-based business. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Senate inquiry tungkol sa comprehensive sexuality education isusulong. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
Magkakasa si Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Sherwin Gatchalian ang pagdinig tungkol sa kontrobersyal na comprehensive sexuality education na pinapatupad ngayon ng mga paaralan alinsunod sa Department Order No. 31 ng DepEd. Sinabi ito ni Gatchalian matapos ang ginawang consultative meeting kasama ang iba't ibang stakeholders na may concern sa nasabing kautusan ng DepEd, ganyan din sa isinusulong na Prevention of Adult and Pregnant Bill o ang Senate Bill 1979. Kabilang anya sa mga concern ng Christian community ay ang pagkakaroon ng mga estudyante sa anumang antas kahit yung mga nasa kindergarten ng access o itutulong sa kanila itong comprehensive sexuality education. Pinahayag naman ni dating Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno na bahagi ng Project Dalisay at tutol sa DO 31 at SB 1979 na bahagi ng kinakabahala nila ay ang nakasaad sa panukala na ang comprehensive sexuality education ay dapat nakaangkla sa international standards na mas liberaan niya pagdating sa sex education. Una ng pinabulaanan ni Senate Committee on Women, Children and Family Relations Chairperson Senadora Nice Ontiveros ang claims ng Project Dalisay. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pamahalaan, walang hinihintay na kapalit sa mga naibigay na proyekto mula sa Philippine Rural Development Project. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Awan ti may pasubli iti gobyerno pama na may ti pondo manipol iti enterprise development component kadagiti lokal a gobyerno ken civil society organization wenno kooperatiba. Dahiti tinbaga ni component head Roda Galman iti usapang agrikultura. Segun ken ni Galman at tinamnamaan iti Philippine Rural Development Project manipod kadagiti benepisyaryo ket ag progreso dagiti a proyekto. Pangalan ti sapol ti nasawa kooperatiba kenno adda ti mapanunot da sa bali a proyekto ket saanan nga aggapo ti pundunan iti gobyerno. May sa kadagiti na iputar adakkel a proyekto babaan iti daytoy ket iti cold storage facility iti Kamatis ijay Sarata. May palagip kinunan ni PRDP Action Officer Day Rivera at ipondo may latang para iti PRDP ket 80% manipod iti utang ti World Bank, 10% manipod iti Department of Agriculture ken 10% equity iti lokal a gobyerno. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mga magsasaka sa Bacnotan, La Union na nasiraan ng pananim dahil sa bagyo at peste nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Ngayon pa ay lokal na gobyerno ti Bacnotan, La Union iti 468,106.59 pesos a balor ti tulong karigiti mannalon iti ili ti Sidong ti Crop Insurance Program. Naangay ti distribution iti Kalman Enero 15 ay Farmers Park and Civic Center ti Bacnotan, La Union ngayon dauluan ni Bacnotan Mayor Divine Fontanilla. Sigon iti lokal na gobyerno, benepisyaryo iti programa dagiti mannalon ang naapektaran iti bagyo ken peste idi napalabas at tawan. Kinunapay ti munisipyo at ti balor ti tulong ang ipaay kadakwada ket depende iti kinaado dagiti nadadael am mulada. Impanamnama ti lokal gobyerno nga dapay dagiti ayuda nga iwaras da kariti mannalon para kariti masungad nga aldaw para kariti kwalipikado a benepisyaryo. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. IBOS Business Permit Renewal isinasagawa ng LGU Borongan. 1,700 na mga negosyante inaasahang magre-renew ng business permit. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Socaberia mula sa Borongan. Sobra 1,700 nga ihapin mga negosyante ang syudadan Borongan at ginlalauman nga magre-renew ang ila business permit o mayor's permit ang nagpapadayon na gindudumarang nga business permit renewal ng lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan ipinagi ang Electronic Business One-Stop Shop o IBUS. Ginpahayag nga DYESRP Borongan ni Ms. Luis Bianca Limbawan Business Permit ang Licensing Office BPLO Section Chief nga tun IBOS Business Permit Renewal nga waray penalties ingadaktud biton Lunes Enero 20 nandiri na inipahilabigon. Sanglid ginauhag ni Ms. Limbawan at tun mga negosyante ang syudad nga pagpahimulusan ini nga oportunidad nga mag-apply online na pag-renew ang ila business permit bisitahin na tun website bpbc2.ibpls.com/Sitio Borongan Eastern Samar pihuon nga andam na itong mga dokumento nga kinahanglan may upload agar mas napadagmit at itong pagproproseso ang business permit o mayor's permit renewal. Ikaw na syudadan Borongan Sok, Caberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Socaberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Leyte Regional Prison nagbigay suporta sa programang Project Bees. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Reformation Office of Education and Training Section sa Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte ang gipanguluhan ni Corrections Officer to Noli Anabilio ni-appeal sa Project Bees kung Biodiversity Enhancement and Ecosystem Sustainability kanatong Enero 11 tuig 2025. Kini nga mga mangrove planting initiative giorganisa sa Junior Chamber International kung JCI Abuyog nga nagtumong sa pagpalambo sa lokal nga biodiversity o pagpalambo sa kinaiyahan sunod sa komunidad sa barangay Malagikay sa Abuyog, Leyte. Atol ni ini nga hiniusa nga paningkamot o sa kagatos ka mga punuan sa Bakhaw ang malampuson nga natanom. Kini nga inisyatiba na hiuyon sa pasalig sa JCI sa pagpauswag sa pakiglabigit sa komunidad samtang gitubag usab ang mga kritikal nga issue sa kinaiyahan. Si LRP Acting Superintendent Corrections Superintendent Jose Marie Alambro mipakita usab og hugot nga suporta sa maong kalihukan. Ang aktibo nga pag-apil sa LRP sa maong inisyatiba nagpasiugda sa dedikasyon niini sa responsibilidad sa katilingban og serbisyo sa komunidad. Balita gikan sa Southern Leyte kini Sir Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Murang bigas mabibili ngayon sa mini park sa City Hall sa Cagayan de Oro hanggang Biyernes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Mapalit karon hangtod sa adlaw nga Biyernes diya sa may City Hall Mini Park ang baratong bugas nga gibaligya sa tag 36, 39, 40, 41, 44 kada kilo ug walay limit kung pila ka kilo ang paliton. Kini alayon sa kadiwa ng Pangulo Rice for All program sa Department of Agriculture. Ang kadiwa ng Pangulo Rice for All program usa ka initiative nga gipahigayon sa Department of Agriculture inabagan sa local rice dealers, importers ug mga wholesaler. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Provincial Director ng PIDEA Zamboanga Sibugay nakipagpulong sa Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP. Narito si Leslie Cubol para sa balita.
Nakigtagbo si Dariliana Pasagad, si Provincial Director sa PDEA Zamboanga Sibugay Provincial Office, kang Police Colonel Bernard Dani de Sogo, Provincial Director sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office. Tumong sa panagtagbo nga mapaligo ng ilang kolaborasyon o pagtinabangay sa pagsugpo sa legal nga droga o ang pag-agak o pagtabang sa mga biktima nini. Gituki sa duruha ang kabahin sa hingpit nga pagpatuman sa Barangay Clearing Program, ang pagtukod og dugang pang Balay Silangan Reformation Center o ang pagpadayon sa advocacy campaign program. Gisusiusab ang mga hagit sa implementasyon sa drug clearing program, ang mga estratehiya sa maayong mga pamaagi sa drug prevention, enforcement o rehabilitasyon. Gikauyon na usab sa duha ka opisyal nga magtinabangay sa pagwagtang sa pagkuyanap sa legal nga droga sa probinsya. Ilausab nga nasabutan nga muglaon ang luwas og malinawon nga komunidad alang sa mga Sibugaynon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. 12 nanumpa bilang bagong doktor sa Barrios sa Caraga Region magsisimula ng magserbisyo sa Enero 22. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. 12 ka mga bag-ong nasulod sa programang Doctors to the Barrios ang sadi madugay mohatod sa serbisyong panglawas sa mga underserved communities nga mga lugar sa rehiyong Caraga. Mapasigarbuhong gianunsyo sa Department of Health Caraga Regional Office ang paghurar sa mga bagong doktor nga misanong sa maong programa. Sigon ni DOH Caraga Regional Director Cesar Casion, kasamtangang gipailawom ang maong mga doktor sa pre-deployment orientation nga muluntad taman ugma Enero 17 para sila iprepara sa ilaunya nga mga assignments. Lauman matud pang sugdan ang panerbisyo karong January 22 kung hain man sila madistino nga lugar sa rehiyon human opisyal nga maendorso sa ilang mga tagsa ka provincial health offices. Hisayran nga duha ka doktor ang madistino sa probinsya sa Agusan del Norte, particular sa lungsod sa Las Nieves ug Buena Vista, 5 sa Agusan del Sur, sa Rosario, San Luis, Santa Josefa, Talacugon ug Trento, usa sa Dinagat Island sa lungsod sa Loreto, samtang tagduha sa Surigao del Norte, apila dinhi ang Siargao ug Bukas Grande Islands ug laing duha pa sa Surigao del Sur. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga lokal na pamahalaan sa Lanao del Norte nagpulong upang tiyaking ligtas ang paparating na midterm elections. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nagtagbo sa gipahigayon nga Municipal Joint Security Command Center o MJSCC ang mga Municipal Local Government Operations Officers gikan sa mga lungsod sa Bacolod, Baroy ug Colambugan sa probinsya sa Lanao del Norte ning Bag-ulang. Tumong nini nga mapalig-on ang mga lakang sa seguridad ug masiguro nga maayo nga ipahigayon ang umaabot nga 2025 midterm elections sa bulan sa Mayo. Gisgutan sa maong pagtagbo ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa matag ahensya aron matubag ang umaabot nga mga hagit sa seguridad ug mapugngan ang mga hulga sa panahon sa eleksyon. Gipahigayon usab ang orientation sa saktong paggamit sa election machines aron makatabang ang mga miyembro sa MJSCC sa unsa nga mahitabo sa panahon sa botasyon. Samtang nanumpa usab og mipirma og pledge of commitment ang mga miyembro sa MJSCC nga pinanguluhan sa mga election officers isip tubag sa mando sa Commission on Elections o COMELEC sa pagpalambo sa integridad, kaluwasan, seguridad ug limpyo nga eleksyon. Gikan sa Radyo Pilipinas, Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At iyan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Leo Magpayo, Milo Jonela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pang muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.